It's a 3600 na build. It's a 60,000 budget. Makita nyo yung performance mamaya. Gagamitin ko ng cooling. It's a Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Wala akong reklamo. Okay naman guys for the case. Intake hindi naman nasasakal guys. Hindi naman siya restricted kasi ayun, nakikita nyo yung space. Ayun, makakahinga naman. So sobrang aggressive nung harap guys. Ito lang yung magandang forma ko sa master box. Yan, yung Cooler Master. So, today guys, mag-build tayo ng 170,000 gaming/streaming PC for Miss Yuri. Si Miss Yuri po is nag-stream po siya. Kakasimula po lang ata niya mag-create ng Facebook page. So, put the link in the video description, yung Facebook fan page po niya. Ayan. Is lumapit po si Miss Yuri sa akin, nag-ask for help for a 170,000 na budget. So, ito na po yung kinalabasan nun. Ayan guys. Mamaya guys, isa-isay natin yung mga parts. So, for streaming PC, ang ginawa ko dito is yung Ryzen 7. Kasi may gusto silang GPU. Ang nangyari kasi nun is, nakuha kasi namin yung GPU, yung Lightning Z ng RTX na 2018 na MSI. Una kasi, nag-ask ako dun sa friend ko na which is marketing, si Jason. Sabi niya wala na daw stock. Okay, so yun yung gusto ni Miss Yuri. Tapos, nangyari, pakot ata siya sa Gilmore, nakakita siya ng stock din yung pinuntahan ko. Yun, tama-tama may stock sila. Gusto rin kasi ni Miss Yuri na full ROG. Ang problema nun is wala pong stock nung ROG nung namili ako. Tuwan-tuwa po si Miss Yuri guys na napili namin yung video card. Gusto niyo yung gusto niyo na yung Lightning Z. Tapos yan, makikita niyo mamaya guys, isa-isay natin for the parts list ng ang tawag doon ng 170,000 budget. Yun nga yung Ryzen 7 na 3700X, tapos yung GPU is 2080 Ti. So yun po yung gusto nilang specs. Tapos RAM is going down 32GB. So streaming PC, marami pong mga background apps na naka-under doon. So alt-tab sila doon, yung mga ganun. So kaya naman yun ng 16GB, pero yun, nagpa-add sila ng 32GB. So ginawa ko na rin na 3600 na MHz for the RAM kasi nga yung pinaka-sweet spot ng Ryzen 3rd Gen ngayon is nire-recommend ni AMD is yung 3600 MHz. Tapos for the hard drive, SSD mo na 500GB, tas 2TB na Seagate. Boot drive is 500 Samsung Evo. Power supply is Corsair 850 watts, enough na para ma-power yung GPU. Tapos guys, yung case mamaya makikita nyo is siya. Gusto kasi nila yung parang aggressive yung itsura. So kaya mamaya, it's a MasterCase MC500MT. Full specs nasa description, you can check na lang guys. Then yung nag-add din ako ng fan, pailaw din, then yung LED strip. Tapos for aesthetics and sleeve extension, mamaya makikita nyo. Okay, so yun lang yung for the specs. Natin guys, closer look natin ng 170,000 budget. Yeah, for gaming and streaming. Parts list. So for the processor, ito po yung napili namin. This is the 3rd Gen Ryzen 7 na 3700X. Ang dali lang po mag-overclock ng Ryzen 3rd Gen CPU ngayon. Enable nyo lang po yung PBO. Pag lalagyan nyo po siya ng cooler, ng magandang cooler. So, ang napili namin cooler, this is the MasterLiquid ML240R RGB. Mabilis guys kung ano lang nandito. Yan, for the SSD na storage natin. 970 EVO Plus from Samsung, 500GB for the boot drive. Hard drive, Seagate na 2TB. Katulad sinabi ko nina, sweet spot is 36 MHz yung speed. 8x2 kit, 16GB. So sabi nila is 32, so dinalawa ko na. So this is a Tforce Nighthawk na DDR4 gaming na memory. Sobrang naangasan ako sa RAM na to guys. Ayan, so this is a may touch siya ng orange. For the power supply, ang gagamitin namin is the RM850w ay naka RTX na 2080 Ti. So hahanapin nyo na power supply is yung tatlo yung PCIe na kable. So ito is meron siyang 6. Okay? Kaya guys, 750 is pwede na. Kaso nung namili ako, wala nung mga iba yung ibang brand. So ito lang yung napili kong marami. So ito na yung pinili ko. For the RGB, gusto na napailaw. So naglagay ako ng isa. One pair. So dalawang strip yan for the RGB 200 Pro. CF140 for the rear fan. Custom sleeving kit. Black red yung kasi iteterno ko na lang dun sa case. Makita nyo yung case mamaya. It's a Cooler Master. Ito yung GPU guys. It's a Lightning
MSI Lightning GeForce RTX 2080 Ti. So ito po yung gusto ni Miss Yuri na video card. Ayan po. So pato natin, unbox natin mabilisan. And so this is the Lightning Z. May gold accent nga siya. Sayang ano. Wow, angas. Mamaya natin ang plasticking. Sobrang gusto ni ni Miss Yuri. 6+2 x 3 pin connector for the power. Kaya yung power supply kailangan nyo at least 750 watts. Meron yan guys. Tapos ito. Uy, ano siya? Ang ganda guys. Oh. So carbon. For this meron siyang Lightning Z. Diyan I think meron dito yung umiilaw for the RGB, and meron din dito RGB illumination with gold accent. Yan. So sobrang angas ng video card from MSI. Yan po for the MSI na video card. Yan. So that's for the parts. Ayun guys, build ko na to. Time-lapse build ng mabilisan para makita nyo kung paano ko siya i-build. Wait lang pala, yung case. Sa MasterCase MC500MT. Sabi kasi ni Miss Yuri sa akin ay she wants medyo aggressive yung look, tapos maangas yung case, yung mga ganun. So this is the MasterCase MC500MT. Mas na-appreciate ko talaga yung mga case na may handle. Teka, asan na ba yung ano? So tempered glass. Meron din siyang tempered glass dito sa gilid. Ayan. May red accent dito, so daman-tama lang. For the sleeving extension na nakuha ko. Guys, ito yung sinasabi kong pailaw. Meron siyang built-in na RGB. So, ito po is umiilaw po yan. Tama guys, pwede natin ikabit mamaya sa motherboard. Rainbow effect, yung mga ganun. Daming drive bay. Ito yung hinahanap ko sa case ngayon yung mga maraming drive bay. Pwede siyang adjustable. Nare-remove po yan. Pwede nyo pong ma-customize. Rear, meron tayong 140mm sa rear. Tapos sa front, boom, 140mm na built-in na fan. So, di ko nalalagyan yan. That's for the intake. Tapos, wait, nice. Meron siyang sound dampening material dito, no? So, para tahimik yung fan. So, yun guys, makita nyo with red accent yung case. Ayan, that's the MasterCase MC500MT from Cooler Master. Ayan, so this build is 170,000. Makita nyo yung mamaya guys, benchmark, performance, and yun lahat. Okay? So, time-lapse build muna. Alright guys, so ayan nga, na-build ko na guys. Ngayon is hindi pa nag-cable management kasi nag-update ako ng BIOS. After nito guys, check ko muna yung system stability sa stress test lahat, GPU, lahat ng system. Okay, so skip ko na to, then benchmark tayo after nito. Okay? So ang video na to ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows 10 Pro CD key. So legit, copy, it's a genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description. So nasa $17 lang yan. Now guys, kung gusto nyo makakuha ng 20% discount, type nyo lang po tong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's a XTNC. Ayan, so makakakuha po kayo ng 20% off. So apply po natin. So yan guys, yung code, then makikita nyo na successful po yung promotion code na tinype po natin. Kano na lang yan guys, $14 is 700 pesos na lang. Ayan, to be exact, 714. So sobrang mura, super legit. Dito po ako bumibili. For purchasing, you can use your PayMaya and your GCash. Yun po yung ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com.
sa pag-sponsor ng video. So back to the video. Alright guys, so let's start the benchmark. Ito yung ano guys, value ngayon is 40, naglalaro siya ng 40, 42, nag-jump ng 49, ganyan 46. Medyo malikot tong temperature ni Ryzen eh. Temperature na is 64, 37 is minimum, and naman for the RTX 2080 Ti, 34 and 37 for the max. Hindi pa tayo naglalaro ng game. Try muna natin guys yung Cinebench R20. For the settings, ang ginawa ko dito is enable ko yung PBO, that's Precision Boost Overdrive, dun sa BIOS. For the RAM, enable ko yung XMP profile, running at 3600 MHz. Okay, then try tayo, Cinebench. Yan, so skip ka na to guys. Wait lang, check natin yung temps. So, nag-max na siya ng 74 degrees. Tapos, yan, current guys is 74. Wow, 74 degrees. PBO is enabled guys. Yan, so nasa 37 yung minimum for the Ryzen 3700X. So, malapit na guys, check natin yung score kung ilan yung magbibigay natin score nito. Okay, so that's the score guys. This is the score of 4792 points. And 4792 points po ang binigay sa atin ng Cinebench R20 for this build. Alright, yung monitor is, yung bezel guys, ito yung ginamit ko last time. Yung bezel ginagamit ko ngayon for the off-screen recording. So close ko na yung ano guys. So let's start the gaming benchmark. Alright, so first gaming benchmark is Shadow of Tomb Raider. Display settings, go tayo guys. DirectX 12, yes, 1440p res. So i-highest natin for the preset kasi ano, RTX 2080 Ti naman to guys. Ayan, so range natin yung benchmark. So GPU, temperature and load plus yung clock speed, then VRM temperature. Yung CPU guys, hindi siya nag-appear for the ano, sa MSI Afterburner. I don't know why. So average frames per second and yung value ng current or yung ano, frames per second ngayon. Ayan. So tingin lang kayo guys sa average. Currently 100 frames per second ngayon. Ayan. So currently yung power, current power is 486. Ayan guys. So for this build kailangan nyo talaga ng mga ano, pag may 2080 Ti na RTX is 750 na. Kaya siya ng 600 pero guys, I do advise na lagay kayo ng headroom for power supply. Mahirap na, 'di ba? So, ayan, 494 kanina for the ano. So, ang power supply na gamit ko is yung 850 watts na ano, RM series ng Corsair. RMX ata 'yun. Ayan. So GPU temp is 70 degrees, ano siya, then 97 load, 97% load pala, yan. So for the CPU 68. Malalaman natin guys for the CPU yung ano, temperature kanina, sayang hindi na ako display. So average frames per second is 118. Ayan. PB, yung sa Ryzen guys, PBO is enabled. Binibigay lang niya ng 4225 MHz. Okay guys, so ito yung temperature ng CPU. Kanina hindi siya pinakita dun sa ano, overlay. So max temperature ng CPU is 70 degrees Celsius. Then for the GPU, its max is sumab siya ng 71. Okay, that's for the game na Shadow of the Tomb Raider. Alright, so start tayo guys for the Far Cry 5 benchmark. Average is 119 FPS, tapos power consumption is 412, 439, 448, umabot siya guys. Then GPU temp is 54, VRM time is 50. So check na natin mamaya guys yung sa CPU temperature. GPU load is 83%. Wow, okay, nag 111 yung frame, nag-drop siya ng ano, 102, 101. And so that's for the benchmark ng Far Cry 5. Max is 153, average is 121, 102 ang minimum. Alright, Far Cry 5 benchmark. So this is the temperature for the Far Cry 5. Every game guys nire-reset ko para may idea kayo kung ano yung malakas. So nag-reach siya ng max temperature ng 71 degrees.
sa CPU, then GPU is 62. Okay, so yan po yung temperature ng CPU and GPU temperature ng Far Cry 5. Next game is Assassin's Creed Odyssey. So ano natin guys, nandito na ako sa display settings, 1440p. Graphics, preset lang natin, set natin sa yung preset to high. And so ito yung settings for yung gagamitin ko ngayon. Alright guys, so start na tayo for the Assassin's Creed Odyssey benchmark. I'll set, so nakaset siya, wait, nakalimutan ko ano ba yung high preset yung kanina. Okay, so currently average FPS is 86. Mamaya natin ano guys yung GPU temp, currently 63 degrees Celsius at 91% load, CPU at 50% load, running at 4200 na clock speed, megahertz. RAM usage is 7.8 gigabyte yung kinakain. Then for the power consumption is 384, 379. Ayan, naglalaro siya ng mga ganun na consumption. And 388. So very smooth. At guys, wala siyang screen tearing, yung mga ganun. At the high preset. Okay, so that's for the Assassin's Creed Odyssey game benchmark. So for the CPU temp is umabot siya ng max nag 73, minimum at 49 degrees Celsius. Tapos GPU temp is 68, then minimum is 39 degrees Celsius. So that's for the temperature both CPU and GPU. Next game is Grand Theft Auto 5 or GTA 5. So ito yung settings ko for this game. Tapos 1440p reso, 144Hz, yan. Tapos yan guys, check nyo na lang na ito kung basahin. Tapos yung preset guys for the quality is high. Set ko lang to high. Ayan, check nyo lang guys. CPU load 29 at 4225 na megahertz. Tapos RAM is 8.2. Ayan, then yung power consumption is 338. So ito na guys for the yung sa kotse, then yung sasabog mamaya. Okay, so power consumption is 334, 331. Then yung GPU temp is 58 na. So average is na-maintain nyo yung 144Hz guys, and 142 for the average frames per second. So check natin guys yung mamaya yung may sasabog dun sa kung ilang drops, kung ilan yung frames per second na magda-drop. Okay, currently is 116, 120. Okay, so nag-16 na yung GPU temp. Alright, so ito, check natin to. 117, wow, 106, 91, 84, 83, 82, 77. So minimum ata na nakita ko 77 frames per second. Cam software is nag-register sa CPU. Temperature is 67, then for the GPU is 60. Next game is Apex Legends. So check natin dito guys kung ilan. Game settings para tayo ng video. So full screen 1440p reso, then VSync is off. Check natin guys. Then ito guys yung preset for this naka-high po siya lahat. Okay, so check natin. Alright guys, so in-game na tayo for the Apex Legends. Oh shit, ayoko dito. Puta. Nalaglag ako. Shit. So currently guys, for the GPU temp is 64 at 82% load. VRM temp is 69. Current frames per second is 127 average, 64 yung GPU temp. Yung VRM is 72 na.
Yun lang. Hirap pag yung shield. Oh shit, patay na ako guys. Oh, I'm dead. Yun lang. Alright guys. That's for the benchmark of the Apex Legends Deads. Okay. Alright guys, next game is PUBG. Full screen natin, 1440p. So, ang overall quality for the graphics is preset natin to ultra. VSync is disabled. I-low lang natin to, then hit apply. Uy, mabot siya ng 450 yung power consumption. Then GPU guys, check na yung GPU tempa. So isa to sa mga GPU intensive na game, PUBG. And so 151. Oops. Ultra preset guys. 7.8 RAM usage. O shotgun. Check natin yan. Papatakon na lang natin mamaya. Mamaya guys, check natin yung CPU tempa for PUBG. Roam lang ako dito, palakad-lakad. Very smooth guys. At ultra preset. 1440p reso. Ayan guys, so na ng card yung naglalaro rin siya ng max temperature 70 kanina nag 69, so hanggang dun lang yung siguro. So check na lang natin yung max temperature na nakukuha ng cam software. Ayan, 69, 70. So VRM temp is 78 degrees Celsius for the Ace Meg Ace gaming motherboard ng MSI. So guys, ito lang yung profile G na ko na yung sa temp ng GPU. So lang makita. So average frames per second is 144 hertz tuloy. Frames per second yan. To check, nag-max siya ng 69 for the CPU, then GPU naman tama-tama yung kanina is 70 degrees Celsius. Ayan. So that's for the guys, benchmark ng PUBG. So kanina guys, nung bine-benchmark ko, nakaganito yung ang tawag doon, yung panel, front panel, kasi para maka ng air, cool air dun inside. Ayan. So kasi pag sinarado mo yan, medyo siya, naman, may konting space naman, pero mas maganda yung kasi para hindi masyadong restricted yung pagpasok ng hangin. Okay naman yung pag-build guys. Ang nahirapan lang ako pag-close nung cable management cover dun sa sa likod, yung pinakita ko kanina, yung panel. So ito po yung loob guys. Ayan, sa cooler master. Kulay dun sa baba. Pwedeng ma-switch on yan. Nilagay ko siya dito. Pwede siyang ma-off, mapalitan. Color green, color blue. Ayan, pwedeng off. Ayan. So pwede siyang ma-sync guys sa Mobo. Sa Mobo yan. Parang ito yata yung masasync. Nakasync yan sa motherboard. So wala lang siyang power supply cover dito guys. Ayan. So maganda yung case. Ito lang yung case ata na may sobrang daming hard drive cage. Nakikita nyo. Ayan. Tinanggal ko lang dito kasi tumatama na dito sa may GPU. Medyo masyadong malaki yung GPU. RGB lahat. Ayan, default RGB ng motherboard, which is yung Ace, Meg Ace ng MSI X570. So, what do you think guys of the build? So, pwedeng ma-off yan or pwedeng ma-sync yung lighting nito. So, look at those RAMs. Sobrang angas. It's a Tforce Nighthawk. Ayan, 240mm. Dapat if you're choosing this motherboard, yung Meg Ace, kasi meron siyang accent na color gold. So yung RAM kasi, kaya yung napili ko, wala kasing 3600 na available yung G-Skill na gold, yung Royal dun sa store na pagbilang ko, yun lang available, yun lang napili ko. So okay naman maganda naman yung performance ni Tforce. Yan. Then yung GPU yan, meron din parang gold accent or yellow. Yung sana yung kaso yun nga guys, tapos full ROG to. Ang problem is walang stock nung pumunta ako nun. Kaya nakapapansin nyo kasi in-order ko na yung yung red na
sleeve extension. Ayan, so kaya yun yung kinalabasan. Okay naman, terno naman sa case. Kasi may red accent din naman yung case, di ba? So, there you have it guys. Di-deliver ko na ito. Check ko lang guys kung makapag-vlog ako doon. Kung ano sila, ni Miss Yuri. I'm sure baka magpaalam ako for the para makita na rin yung setup ni Miss Yuri. Alright? Sige. Ha? Ano ba? Sa ba 420? Ako po, delivery. Wala lumalabas. Ay. Ay. Oh, ay, kaya ko sa'yo Ma'am, pasok na ako ha. Yung shoes okay lang? Uy, teka. May kasama kayo, ma'am? Okay guys, so nandito na ako ngayon sa place ni Ma'am Yuri. So, ayan po siya. Tina-check na yung Ma'am, hi po kayo. Hello, yan. Nag-streaming. So, follow her page. Ayan. So, I'll put na link sa description guys, yung page ni Ma'am. May marami na kang content, Miss Yuri? Konti pa lang. Ayun. So, guys, abangan niyo yung mga stream ni Pero yung nilalaro mo ngayon, kasi nakita ko na nag-visit na ako, mga ML pa lang, 'di ba? Mga ML. Mga horror games. Ayun. Pero ano yung horror games na nilalaro mo? Hindi ko pa nakita eh. The Blackout Club sa Steam. Ayun, Steam. Oh, siya guys. What do you think sa sa build ngayon? Sobrang ganda. Ang Ayan. ganda. Teka lang, hindi mo pa makikita yung tawag doon? Yung ilaw. Ngayon, ito na yung setup ni Miss Yuri. Dito namin ilalagay kasi hindi ko lang alam kasi dito may nakasetup na monitor. Baka tanggalin namin to or iwan ko na lang kasi kita-try namin muna i-boot. Dito muna kasi mabigat tong malaki yung case ng MC500T. Check muna namin. Guys, bumili nga pala si Miss Yuri ng ROG Swift PG27VQ. Okay, 1440p na monitor guys. It's a G-Sync 165Hz na refresh rate natin mamaya guys. Wait lang, ayan guys, i-boot muna namin. Ayan, meron na palang nakahanda si mama ko ng mom eh. Oh my god. Mabigat siya, taga lang. Ako? Bawal itaas yan. Wait lang, pause ko lang to. Malaki. Hindi ka siya dito sa bahay. Task boot natin guys. Power on. Boom. Bakit mas maganda yan? Hindi, taga. Yung ilaw niya kasi meron siya dito. Wala siyang RGB sa mga gilid-gilid. Meron. Kaso yung dito hindi na nalagyan. Dito lang sa gilid na yan. Oo, tapos meron siyang ilaw dito. Ayan. So yung default lang, hindi ko pa nalalagyan ng ayan guys, na gano'n na. Nag-boot na. Yung RGB ay pumasok na sa Windows. Walang PLD dito ma'am? Wala. Pati base Converge. Ay, meron na yung wala din convert. Wala rin dito? Mabagal pa din. Pero kasi pag streaming, yun ang kailangan mo, yung stable connection. Wala nga, kaya lang. Ganun. So, kailangan mo talaga Guys, dinademo ko lang yung LED. Yung board, meron siyang RGB na sync. Pwede siyang masync yung Mystic Light. So, yung light na yan, nakasync na yung mode. Meron siyang mode na pag pinindot mo, masisync siya sa motherboard. Kaso guys, napapansin nyo, hindi siya nagsisync dun sa RGB kasi hindi ito addressable. Meaning, hindi siya individual yung lights. Kaya 4-pin lang kasi ito guys. Yung mga LED na yan, yung dito, is addressable siya. Kaya napapansin nyo, delay yung sa 4-pin. So, built-in sa case to, itong pailaw na yan. So, pwede nating matanggal yan. For example, gusto nyong i-sync. Yan, nakasync siya sa board. Then, ang gagawin natin ngayon is pipindutin ko lang ito yung button dito. Meron siyang button dito. Papalitin natin for static na color. Ito yung rainbow pala. Yan, nagpapalit siya. Then, ito yung static. Color white. Then, red. Blue, green. Tapos, purple. Yellow, green yan. Tapos, yan. Marami siyang color actually.
So default yung RGB na ano, ako hindi ko muna sinet guys kasi may ibang game na nag-error pag naka-install yung mga RGB application. So hindi ko muna pinandar. Guys, may ano dito. Anong tawag dito? Ano to? Card figurine? One Piece. Yun, One Piece. Nasa dulo ng dila ako eh. Kasi hindi ako nanonood ng One Piece eh. O Dragon Ball lang ako eh. Ano sa tingin nyo, ma'am? Nagustuhan nyo ba yung build? Ayan, so... Ay, ma'am, pakitanggal na lang tong plastic. Itong ano, kasi hindi ko na siya tinanggal. Tapos, ayun, yun lang. Baka wala pang makalimutan, guys. Ayan, nag-unplasticking na. Narinig niyo yung, yung sounds. So, bali, ang mangyayari, guys, is... Yung PC, ay yung desktop is... dito na siya maglalagay. Hindi siya kasi sa mesa, bali dyan muna siya for the meantime kasi parang i-adjust na lang. Kasi isa-suggest ko, tanggalin yung monitor. Etong nandito kasi para malagay or parang gawin na lang tong vertical kasi streaming setup is kailangan dalawang monitor. Para sa viewer yung isa din, yung isa for the main monitor para maglalaro, ayun. So bali, ewan ko lang kung anong gagawin ni ma'am dito. Kung ako lang yung masusunod, yun ang gagawin ko, guys. Pero hindi ako makikialam dito kasi sa kanila to eh. Sana magpaset. Oo, ayusin pa yun, guys. Eh, ako kasi, ang trabaho ko lang dito is mag-build lang. Yun lang yung binayaran sa akin. Pero for suggestion, yun nga kanina sinasabi ko. Kakain ko ba? Laki. SNR. Hati na lang tayo. Kuha ka. Medyo nagutom ako eh. Ayun. Ay ma'am, may ano pala, ito, baka kailangan mo for streaming kasi may libre siyang binigay sa akin ni store ng may-ari ng store. Ayan. Oh, it's a steel series na ano. Ganda. Libre lang, no? Oh, free lang yan. Binigay sa akin nung sa store. Wireless ata sa akin. Para sa'yo talaga yan. Out na. Thank you very much, Miss Yuri. Ayan. Any message for your upcoming fans? Follow my page. Ayun guys, follow her page. Ayan. So link in the description. Medyo mahihain. Natatawa yung brother ko. Ayan. Ayun guys, thank you. Ma'am, outro na. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Bili niya sa akin ng, decided na siya ng straight ROG. Ano guys, syempre ROG kailangan red accent tayo. So medyo may konting aesthetics dun sa loob. So guys, ito na yung mga gamit. Ito yung binili namin. Una namin binili. So straight ROG. Bumili rin nga pala siya ng bagong monitor. Custom drive. Yes, next. Okay na, mamaya guys. Kain lang kami.